Okay, so good morning guys. We have the next topic. So this is the first topic for our semis. For this week, ang matatakil natin, shear in beams, tapos torsion. Medyo mahaba-haba yung mga formula dito. Kaya kailangan i-familiarize yun din kahit paano. Okay, so this is under USD pa rin, Ultimate Strength Design. Meron tayong shear force. So as we all know, meron tayong V, yung shear. So kunyari meron tayong beam. Tapos nag-cut tayo sa beam. So from our theory, kapag nag-cut tayo sa isang section ng beam, merong lalabas yung mga internal forces. Kasama doon yung shear, tsaka naman yung moment, M. Or kung in our discussion, meron tayong ultimate strength design, VU. Tsaka naman sa moment, we have MU. Yung shear na yan, present yan sa beam. Parehas po sila ng torsion. So sa torsion naman, nangyayari, kapag yung ating cross-section ng beam is yung load hindi tumama mismo sa centroid. Kunyari, ito yung load. Hindi tumama mismo sa centroid ng cross-section. Sabihin natin na andito siya naka-point. Nagkakaroon po yan ng tinatawag nating eccentricity. Eccentricity. So yung eccentricity na yan, ayan yung nagkakos ng torsion. Kapag sinabi naman nating torsion, ayan naman yung parang pinipiga yung ating beam. So kunyari, ito yung beam na haba. Instead na sa moment, nagbe-bend lang siyang ganito. Sa shear naman, parang naggaganyan lang siya. Parang, kumbaga, sa isang point, na bibiyak lang siya, ganito. Sa torsion naman, naiikot siya. Kasi instead na mag-bend siyang pa ganito kasi nasa gitna, hindi na siya nasa gitna. Kaya ang tendency, mag-ikot yung ating cross-section. Pero hindi yan yung focus natin. We are focusing on the shear. So, kung sa moment, ang dinidesign natin is yung mga reinforcement, yung main bar. Sa shear naman po, yung dinidesign natin is yung ating stirrups. Or ito yung tinatawag nating shear reinforcement. Reinforcement. Yung main bar ito, na-design natin yan through flexural analysis, O kaya naman, design for flexure. Singly and then doubly. And then we also have T-beam. Pagdating naman po sa shear in beams, design of shear, ang i-design naman po natin is yung stirrups. Kung ilan yung diameter nito, ilan yung spacing nito dito sa ating beam. So bali, yung shear daw po, kasi kung ito, pagbibisan natin itong part na to, itong load. Usually yung shear, ang pag-act niyan is dito lang din. Ang load niyan ganito. Wherein yung sa moment naman, kung ito yung cross-section, yung moment, pag ganito naman yung loadings niya. Kaya nagkakaroon tayo ng bending. Wherein sa shear, naka parang kilonewton or naka point load lang siya. Kaya ang tendency, itong mga to, hindi naman nila ma-resist in shear load yung ating beam. Kasi ito, paano yan? Pag ganito yan, di ba? So kapag may shear, ang tendency niyan, magaganito lang din. Kaya, meron tayong reinforcement. Itong shear reinforcement nating tinatawag. Ayan yung magre-resist ng load na shear load or tinatawag nating VU or V. So, paano natin ito mariresist? Sabi daw sa NSCP and based sa analysis, yung shear natin, V, since we are in ultimate strength design, yung VU, ito yung actual na shear ng sa beam, ang nagkikerry daw po niyan
is yung shear ng concrete, yung kabuuan na load ng concrete. Kasi yung concrete kaya din makaresist ng shear force. Pero, hindi sapat na si concrete lang yung magre-resist. Kaya, naglalagay tayo ng tinatawag nating shear reinforcement or shear ng stirrups. Kaya yung formula natin for this shear, meron tayong combination ng shear ng concrete and then shear ng stirrups or ng bakal. So, paano nakaka-resist yung ating concrete tsaka bakal dito sa tinatawag nating shear? Nakaka-resist ito kasi yung concrete nakaka-resist yung concrete ng shear. Tapos yung reinforcement naman or stirrups, nagre-resist siya through this stirrups na yan. So yung force niyan is kung ito pababa, kailangan mo mag-resist ng pataas. So bale, itong dalawang legs, yung tawag dito legs ng stirrups, ayan yung nagre-resist. Ito naman yung tinatawag nating VS pagdating sa shear ng stirrups. Wherein sa concrete naman, syempre meron din yan dyan. At yun na yung VC. Okay, so usually, ganito yung magiging itsura ng mga cracks pagdating sa flexure tsaka naman sa shear. Sa flexure, usually nasa gitna yung cracks niyan. Kung ma-observe naman natin, kaya nagkakaroon ng smiley face. Kasi sabi ko nga, yung nasa taas, in compression, nako-compress siya. So kapag na-compress yung isang bagay, nagkakaroon din yan ng crackings. Parang itong part na to nagkakaroon ng ng compression. Wherein dito naman sa baba, in tension siya. Kaya nagkakaroon din ng cracks, nagkakaroon ng gap. Kasi na-stretch siya. Parang ismay, ganun, no? Diba? Pag nalalito kayo, tingnan nyo lang si Galag. Smile yan. Wherein sa shear naman po, yung usual na type ng crackings niyan is diagonal usually. Based on this study, 45 degrees daw po yung ating cracks dyan. Kaya kung may makita kayo nag-cracks na 45 degrees, usually, yung failure niyan is due to shear failure. Okay, ibig sabihin, hindi kaya ng reinforcement or ng stirrups yung mismong load. Kaya nagkakaroon ng ganong klaseng crackings. Okay, wherein itong mga to, yung mga bitak-bitak lang sa ibaba, sa taas, usually dahil yan sa flexural crack. Yung shear failures daw po occur suddenly with little or no advance warning. Wala tayong example ng shear failure. Ganito yung cracks ng shear. Diagonal siya. Ganito siya. Okay? Ano pa makikita natin dito? Basta, ganun yung crackings ng shear. So, kunyari, kapag may study kayo nag-test kayo ng beams. Tapos, kapag na-check nyo na yung crackings niya, ganito yung ganun yung behavior sa siya, diagonal. Ibig sabihin, nag-fail yun due to shear. The code provides design shear values that have larger safety factors against shear failures. Yung code sa tinutukoy dito is yung NSCP. Okay, so yung code natin, very maingat siya sa pag-calculate nitong mga to. Kaya medyo malalaki yung mga factors natin. Kaya, di ba, meron pa tayong mga phi, reduction factor, imbes na yung value na VU ay VN, ayan na yung actual. Nagmumultiply pa tayo ng phi o reduction factor para ma-reduce pa yung ating capacity na load. So, pag ganun, mas nagiging maingat tayo kasi ang susundin natin yung pinaka-safe na moment o kaya naman na design
So kahit ma-reach natin yung pinaka design natin, hindi pa rin tayo mag-feel kasi meron tayong mga allowance, yung reduction factor, yung mga calculations pa natin. So dito meron din po tayong code na susundin, no? So yung gagamitin nating reduction factor dito is 0.75 sa lahat, no? We have the shear reduction factor. So sa design natin ng flexure, meron tayong 0.9. Pero pagdating sa shear, meron tayong 0.75. Okay, in our mechanics, meron tayong two stresses na usually, ito yung present pagdating sa homogeneous beams. Meron tayong flexural stress, meron tayong formula, we have MC over I. Tapos naman, para sa shear, may have VQ over IB. Hindi naman natin ito magagamit. Pinakita ko lang, no? Kasi iba po yung iba yung mga formula dito. So, ito yung magiging itsura ng crackings. So, sa baba, part na yan, mga initial flexural cracks. Pero kapag, kunyari, nadugpungan itong cracks na initial, yung ganito. Ibig sabihin, combination na siya ng shear, crack, tsaka flexure. Pero kunyari, galing lang dito pag ganito siya. Ito, usually, shear lang ito. Parang ganito. So, sa beam, kung ma-observe natin, drawing tayo ng 3D na beam. Di ba sa beam, nag-OGT na ba kayo? Ay, hindi pa. Oo. Ito, tuturuan ko na kayo paano. Sa beam, ma-observe natin na meron tayong mga stirrups, no? Ito naman yung main bar, oh, ganito. Ito yung dinesign natin sa design ng flexure, yung singly tsaka doubly. Tapos T-beam. So, sa stirrups naman, sa shear, usually, kapag nasa pinaka malapit sa support, yung shear natin dyan is mas malaki. Kasi meron tayong reactions. Tapos, para ma-resist yung support reactions na shear, kailangan natin, yung reinforcement natin dito sa may part ng support, medyo magkakadikit yan. Kaya kung ma-observe nyo po, kung makakita kayo ng hindi pa binubuhusan na beam, tapos yung mga bakal pa lang yung nakalagay, ang makikita nyo dito sa may pinakagilid, magkakadikit yan. Yung stirrups natin. Yung spacing natin dyan is maikli lang, 50 mm, 100, ganyan. Tapos the rest, kunyari hanggang dito na sa gitna, ano na yan, magkakahiwalay-hiwalay na yan. Usually, nakalagay na lang sa specification yan. The rest, 200 mm on centers, OC. Ganun na lang yung last. Ibig sabihin daw, sa support, magkakadikit pa, sabihin natin ito yung support. Tapos ito, sabihin natin 100 mm. Pero pagdating dito sa may gitna ng part, magiging 200 na yung spacing dyan. Kasi, based on the calculations ng shear, di ba nag-drawing kayo ng shear diagram dati? Kapag simply supported, yung drawing natin, tapos meron lang tayong uniform load, ganito lang. Sa may support, mataas yung shear. Ito na yung sa support, kaya tataas yan. Tapos, sa gitna naman niya yung zero. Kung ma-observe natin yung shear diagram natin, meron tayong zero at mid-span. So, kaya, dito sa may part ng stirrups, sabihin natin mag-drawing tayo dito ng stirrups. Sa gitna, magkakaiwalay na yan. Usually, based on computations, dapat wala na tayong shear reinforcement yan or wala na tayong stirrups. Kasi zero naman. Pero mayroon kasing purpose yung stirrups natin. Hindi lang siya for shear reinforcement or para lang ma-resist natin yung shear. Yung purpose niyan is, ito yung magiging beam natin. Ito na lang.
Paano natin ito may stay put yung main bars kung wala ditong ano, stirrups. Sabihin natin meron tayo ditong bakal. Hindi natin yan, yan. Hindi ito nakatayo, hindi ito nakahiga lang ng ganyan kung wala itong nakayakap na stirrups. Ang tendency kapag wala tayong stirrups, bumuka ka itong mga main bar na yan. Pwedeng possible na ito magganyan kasi wala ditong nakayakap. Baka, di ba, kapag walang nakayakap, umaalis. Ay, bumuka ka. Mali. Umaalis kasi, hinahanap si best friend. Ay. Bako man buka ka. Parang ano siya. Ganyan, ayan yung isang pinaka-purpose ng shear reinforcement or yung stirrups na tinatawag. Kaya very important siya kahit wala tayong shear, kunyari zero shear, kailangan pa rin meron tayong reinforcement doon. Para lang hindi, ito kasi yung pinaka critical pagdating sa, kunyari nagbubuhos pa lang. Yung ibang beam dyan, bumubukas yan. Like kunyari, bumubuhos na, ganito yung ganito yung forma. Tapos naandito yung beam. Tapos, yung shear reinforcement, sabihin natin dito, hindi maayos o kaya naman masyadong magkahiwalay or sa gitna, na inilagyan ng space. Yung tendency nito is, yung nasa yung pinaka-last, bumukas itong part na yan. So, ito, mabubuka ka talaga, no? Ganon, pag nagbuka ka na yan, mawawalan na ng support o magbubukas na din yung Ako kaya naman, ang tendency, itong mga bakal, dumikit doon sa forma. Kapag dumikit sa forma, makikita na yung bakal. Wala na tayong CC or concrete cover na 40 mm. Marami pa rin na mali doon sa D, effective depth. May mga tama naman yung process, mali lang yun, di mali kayo. Okay, tapos, sabi dito sa NSCP, yung critical VU natin, makikita po natin siya at distance D, galing sa face ng support. Wherein yung support na, yung D natin, alam natin yung D na effective depth po yan. So, galing pala dito, yung critical na shear natin, na andito, hindi po andito sa gitna, ay sa pinakataas. Ang tawag lang dito is VU at face. Pero yung pinaka-critical section daw niya is nasa D or distance D. Hindi ko alam kung bakit. Baka na-compute kasi na kapag nag-crack, 45 degree, na andito yung pinaka-critical. Okay, so yan, ito lang naman yung sinarabi ko kanina. O galing sa NSCP, meron tayong basic code requirements. Same lang po ito doon sa MU. MU must be less than or equal to phi MN. So meron tayong VU, ito yung actual. Ito naman po yung capacity natin. Ito yung nasosolve natin, di ba? Yung capacity ng ating beam or ng ating structure. So, dapat yung capacity natin o yung actual natin, hindi tayo lalampas doon sa capacity. Na-gets? Kunyari, yung capacity mo, 5 kilograms lang yung kaya mong buhatin. Pero yung actual na water jug, umabot siya ng 10. So, hindi mo na yung kaya.
Kasi mahina ka. 5 kilograms ka lang. So, ayan yung, ano dito. Ayan yung sinasabi dito sa NSCP. Na dapat yung actual natin or yung VU, hindi siya lalampas dito sa capacity. Once na lumampas yan sa capacity mo, kapag hindi mo ba kaya yung 10 kilograms, anong possible na mangyari sa'yo? Pwede kang mabalian, pwede kang mag-fail. So, ayan yung mag-reason dito. Kaya dapat yung actual VU must be less than to VN. Wherein yung nominal shear, meron tayong equation. Ito na yung sinabi ko kanina. Yung shear ng concrete plus yung shear ng stirrups. So, yung phi naman natin for shear, meron tayong 0.75. Ito lang yung tatandaan natin dito sa requirements ng shear and diagonal tension. Dalawa po yan, no? Shear carried by the concrete and then shear carried by the stirrups. So, yung dalawa, meron yung dalawang equation. Kailangan natin yung tandaan. Okay, let's proceed. From the NSCP 2015 ito. So, ito yung formula for one-way shear ng strength para sa VN. Tapos, yung VC naman natin, shear force carried by the concrete. Meron tayong equation na 0.17 lambda square root of FC prime BW times D. So, yung nakakalagay dito is BW. Di ba ginagamit natin to as the width of the web sa T-beam. So, ito kasi naka-generalize na, kaya nakalagay BW kasi ito, pwedeng gamitin siya sa T-beam tsaka sa rectangular. Ibig sabihin, kapag rectangular, yung BW is equivalent din sa B. Okay? Huwag na lang kayo malilito. Ito yung simplified method sa shear in concrete. Kapag naman detailed, meron tayong detailed method for calculating VC. Dito naman, given po yung MU, ito. Tsaka, meron tayong shear. So, kapag daw yung MU and VU occurs at the section, kailangan na nating i-consider yung detailed method. Kasi dito, kino-consider lang po is, yung shear lang. Pero kapag meron na daw pong MU na kasama, sabihin natin may given na MU sa problem. So, ang gagamitin natin dito, itong tatlo. Pipili lang po tayo ng pinaka list of, maliit. Okay, so ito-try natin to lahat. Sa ibang book, nakalagay 1/6. Pwede din naman. Kasi yung 1/6 is equivalent to 0.17. Okay, so next, yung lambda doon sa equation, kapag yung lambda natin is 1, equivalent siya sa normal concrete, normal weight. Kapag naman 0.75, all lightweight, tapos sand naman lightweight, 0.85. Pero kapag hindi sinabi sa given or sa problem, usually yung lambda ginagamit natin is for normal weight, which is equivalent to 1. And then meron din tayong width of the beam. D is effective depth. Dito sa equation natin, meron tayong makikitang rho W. Lagi po siyang rho W kasi yung ginamit na natin, we have, di ba yung rho is AS over BD. Pero since kinonsider na natin yung web, yung W, kaya nalin na siyang rho W. Parehas lang din po naman siya sa rho. Okay? And then, we also have VU, factored shear, at critical distance D. And then MU, factored moment, at critical section for VU. Ito na yun, no? Parehas lang yun kanina. Tapos, yung VC naman kapag meron tayong axial compression. Ito yung pagkakaiba ng shear, axial, moment. Kunyari, meron tayong support. Ito, mali-discuss nyo na siya sa sa theory. Sabihin natin meron tayo ditong load. Tapos nag-cut tayo dito sa cross-section na yan. Yung shear, pa ganyan. Yung moment naman, pa ganito.
Yung axial po is pag ganito naman siya. Ibig sabihin, ano siya, parallel doon sa axis ng cross-section. Wherein yung shear, perpendicular, yung moment naman, pag ganito. Kaya naman pag ganyan. Ito yung axial, NU, or N. So usually, itong axial, present ito sa sa column. Kunyari, patayo. Yung load na kasi natin sa column, pababa yan, no? So ganito. So ito yung axial force. Kung ito yung column. Pero sa beam, hindi masyadong present yung axial natin. Kasi yung parating present is either shear o kaya naman moment. Pero yung axial load A, palitan natin ng A. Baka malito kaya dito sa M. Hindi naman siya parating present. Pero kailangan natin i-consider if ever na present. Kaya meron tayong equation na 0.17 A plus NU over 14 AG lambda FC prime BWD. Wherein yung AG is the cross-sectional gross area of concrete section. Okay? Tapos, ito naman yung detailed calculations kapag meron tayong NU. Medyo mahaba na siya, no? Given. Kaya nyo na yan. Ano na yung summary? Meron tayong dalawang axial, no? Tension tsaka compression. Pero halos parehas lang naman sila. No, bago lang dito sa 3.5. So dito sa shear in beams, ang kinukuha natin is yung pinaka-purpose talaga nitong design na to is makuha natin yung spacing nito. Kasi kasama yan sa, kunyari gusto nyo mag-design na ng bahay, kailangan nyo to. No? Spacing. Tapos, yung mismong gagamitin na bakal. Usually, yung ginagamit na bakal is 10 mm sa mga mababang bahay. No? Or to 12 mm siya. Pero kapag malalaki na or high-rise, ibang usapan na yan. Usually, lumalaki na din yung shear reinforcement natin. Next. Tapos na tayo sa VC. VC yun, no? Yung VC, meron tayong simplified. Tapos, meron din tayong dalawang detailed. Yung dalawang detailed is yung may MU. Tapos, merong NU. Ito naman yung actual detailed ulit yan. Sir, anong gagamitin natin dito? Yung gagamitin natin dito, depende sa problem. Kunyari, yung problem natin is walang binigay na MU tsaka NU. Ang gagamitin natin, simplified. Yung 0.17 square root of FC prime BWD. Ito lang. Meron na tayong VC. So, once meron na tayong VC, and then yung VU is syempre given yan, makakasolve tayo ng VS. Ito naman yung shear by stirrups or carried by the stirrups. So, once meron tayong VS, makakasolve na po tayo ng spacing. S, galing itong equation na to. Meron tayong equation ng VS na AV. Ito naman po yung area ng shear reinforcement. Area of stirrups na lang. Yung sinasabi kong shear reinforcement tsaka stirrups, okay lang yan. Huwag mo nang tanggalin. Sige, try lang. Baka may tunog pa. Ilan yan? Para joke. Yung shear reinforcement tsaka stirrups, parehas lang ha. Yung AV natin, meron tayong equation ng AV. Ito yung kailangan yung tandaan, no? Sa shear reinforcement. So, we have AV. Yung formula natin ng AV is, meron tayong 2 AB. Yung AB po, is, yan yung area nitong mismong stirrups. Sabihin natin, yung diameter ng stirrup is DS. Yung AB is pi over 4 DS squared. Bakit, sir, merong 2? Yung 2 po, ayan po yung number of legs dito sa stirrups. Yung legs po, ito po, 1, 2,
1, tsaka 2. So, dito naman po, meron tayong dalawa din. 1, tsaka 2. O dito, ilan to? 4. We have 1, 2, 3, 4. So, depende sa stirrups kung ilan legs yung ating ilalagay. Kasi kapag 4, edi times 4. Pwede din naman yung 3. Kunyari, meron dito sa gitna. May mga ganyang orientation ng stirrup. So dito, yung AV natin is 3 times AB. Or yung diameter na or area ng isang stirrups. Okay? So once na meron na tayong AV, yung FYT naman is given. Yung effective depth naman is given din. So makakasolve na tayo ng spacing ng stirrups. So once na meron na tayong spacing ng stirrups, tapos na tayo. Meron na kayong ilalagay na stirrups. Okay, so syempre, meron tayong maximum spacing ng shear reinforcement. So, i-compare natin yung VS dito sa 0.33 FC prime BWD. Yung na-solve nating VS, kapag nag-less than siya or equal, yung gagamitin natin D over 2. Non-pre-stress tayo. Kaya naman, 600 mm. Ganyan lang siya kalawak yung spacing. Pero kapag naman mas malaki yung VS dito, ang gagamitin naman natin D over 4 o kaya naman 300 mm. Anyways, may procedure naman tayo dito. Kaya pwede natin yung gamitin. Tapos meron din tayong minimum shear reinforcement, yung AV min. Ito po yung ating gagamitin. Cases where AV min is not required, yung H natin is less than 250 mm. Tapos, yung H natin is greater than 2.5 TF kapag T-beam. Tapos, kung merong steel fiber reinforcement, yung H natin is less than 600 mm. Tapos, ito naman, VU 0.17 less than VU is less than 0.17 theta or lambda FC prime BW. Or ito na rin yun, no? Madaming condition. Pero meron naman tayong step by step para may guide kayo. Ito na yung steps and vertical stirrups design. Yung unang step, kunyari meron tayong given na beam, simply supported. Tapos meron tayong uniform load. Sabihin natin this is the WLL. Tapos meron pang isang WDL. Yung kailangan natin kunin is WU. So kapag nag-solve tayo ng WU, 1.2 DL plus 1.6 LL. Makasolve na tayo ng WU dito. Ito na yung total na WU. Number 1, calculate the factored shear VU at critical section. So, alam natin na yung critical section daw, nag-a-act siya from the face of the support to the distance D or the effective depth. Meron kayong given na load, meron din naman kayong itong D, distance D. Tapos ito naman, total length. Paano natin makukuha yung VU dito? Ang gagawin natin is magka-cut. I-cut natin yung beam. So, ilagay natin yung mga load. Meron tayong VU. WU pala. Meron tayong WU. Meron din tayong VU dito. No? Yung distance naman nito is D. Tama? Ano pang kulang natin? Reaction. Meron tayong reaction dito. So, magsa-summation, meron pa tayo dito moment, syempre, no? Kasi nag-cut tayo eh. MU. Pero ang gagawin natin, magsa-summation forces, vertical tayo. Equivalent to 0. So, ilagay na lang natin is downward positive kasi VU is downward, no? So, VU
plus WU Times D. times D. Oh, nakalimutan niyo yung times D. Minus R. Equivalent to sa 0. Hindi na kasya dun sa kabila. Kaya, ito, given naman yan. Siyempre, yung D makakuha nyo. Kapag hindi given yung D, isosolve nyo. Siyempre. Yung depth, given yung ano. Ito yung D. Effective depth pa rin. Yung stirrups minus concrete cover, tapos yung diameter na kalahati. Okay? Ayan yung D. So, yung reaction, syempre, makasolve nyo yan dito, sa kabuuan. Marunong naman natin mag-reaction dito. Ibabalik kayo sa ano? Statics. So, given na yan. So, makakasolve kayo dito ng VU. Ayan na po yung factored shear at critical. Okay, so once na meron na kayong VU, next is to solve for the VC. Meron tayong, i-assume natin na walang given na MU tsaka NU. So, ang gagamitin natin, simplified method. Ito, calculator na lang nyo. 0.17, kasi given naman to lahat. Ito, kapag hindi given, 1 yung value kasi normal weight. Yung FC prime, given naman yan. BW is yung base. Yung D, syempre, na-solve nyo na din o kaya given. So, once na meron na kayong VC, dito na tayo magko-compare. Meron tayong value ng VU. I-compare natin siya dito sa value ng VC. Once na ma-compare natin siya, kapag yung VU daw is greater than sa VC, kailangan natin ng stirrups. Okay, so magpuproceed tayo dito sa pangatlong step. Pero kapag yung VU is less than sa VC, pero mas malaki siya dito sa 1/2 VC, magpuproceed naman tayo sa step number 5. Wherein nasa kabilang page naman tayo. Ito. Pero kapag naman, yung VU is less than pa rin siya doon sa dalawa, VC tsaka 1/2 VC. Ibig sabihin, yung beam section is capable to carry the required shear. Ibig sabihin, tama na. Kahit yung concrete na lang, ano tawag dyan, kaya nang i-withstand. I-withstand yung shear. Pero kailangan natin dito, syempre, yung minimum, shear. Yung minimum shear na lang yung pipiliin natin. Kasi, kailangan natin ng minimum shear para nga may mag-hold dito sa mga main bars natin. Okay, so since sa atin, isa-isayin natin, no? Sabihin natin greater than yung VC. Ay, greater than yung VU sa VC. Proceed tayo dito sa number 3. Number 3 naman, ikakalculate natin yung VS. Yung pag-calculate ng VS, since yung VU, na-solve na natin, yung VC naman, kakasolve lang din, makakasolve tayo ng VS. So, meron na tayong VS. Ito na yung equation na yan. Galing yan dito. Okay, so once na meron na tayong VS, i-compare na po natin siya dito sa 2/3 square root of FC prime BWD. Kapag nag-less than, proceed sa step number 4. Kapag naman greater than, ilalagay niya, ito na yung sagot nyo. Inadequate, adjust the beam size. Ito na yung last, kapag greater than yung VS. Inadequate, adjust the beam size. Okay, sabihin natin less than. 2/3 siya. 2/3 square root of FC prime. Proceed tayo sa step number 4. Yung step number 4, solve na tayo ng spacing. So, from the formula VS, AV, FYP, times D over S, meron na tayong equation ng S kasi ito pinagpalit lang, no? Ito na yung magiging equation natin ng S. AV, FYP, D over VS. Yung VS, na-solve pa lang natin from number 3. Ito yan. So, kapag nakasolve na tayo ng S, ito na yung pipiliin natin. Ma-compare ulit tayo sa 1/3. Yung VS. Yung kanina, 2/3 yun, no?
Dito naman, 1/3. Kapag na-compare natin yung VS sa 1/3, sabihin natin less than, ikasasalin nyo to sa comparison. D over 2, kaya naman 600. Pati po yung S na nasolve nyo. Okay, kapag naman yung VS naman natin is greater than, D over 4 naman siya, kaya 300. Ibig sabihin, kapag yung VS natin mas maliit dito sa value na to, luluwagan natin siya. Ma-observe nyo, 600 mm. Kaya naman, D over 2 lang. Pero kapag naman mas malaki yung VS, yung shear force carried by the stirrups, sisinsinan natin siya. Diba? Kapag malaki yung shear force, sisinsinan. Kapag mas mababa, luluwagan. Okay? Tapos, pipiliin natin yung pinakamaliit doon sa tatlo. D over 4, 300, o kaya yung S. Tapos na yun. Kapag ganun. Pero kapag sabihin natin ito nag-govern, VU is less than VVC, pero yung VU is greater than 1/2 VVC, magpo-proceed na tayo dito sa number 5. Wherein, kailangan na lang natin i-solve yung minimum area ng stirrup. Na meron tayong dalawang equation. Itong dalawa. Pipili tayo ng mas malaki. Ito na yung AV mean. Okay? Paano nag-solve naman tayo ng... Pag nag-solve naman tayo ng... Anong tawag dyan? Spacing. Ito na lang din yun, no? Galing dito. Okay? Doon na yung nagtatapos yung stirrup design natin. So, spacing lang yung kailangan nating i-solve. Yung kailangan nating makuha is yung pinakamaliit na spacing. Bakit maliit? Kasi mas maliit kapag spacing, mas safe. Sa part naman ng number of bars, kapag mas malaki, round up tayo parati, mas safe din yon. Sa spacing, mas maliit, mas safe. Any questions?